Isang magandang araw po muli mga kababayan, at sa oras na ito ay ako po ay bumabati sa atin pong mga kapatid at sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng daigdig. Ako po ay bumabati sa inyo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sa oras na ito mga kababayan, muli po ay may paparinig po ako sa inyo. Ito po ay sa PTV Philippines, nitong ginagawa ng ating pong gobyerno para sa kabutihan po ng mamamayang Pilipino at sa mga magsasaka. Pakinggan po natin mga kababayan. Kapasidad ng warehouse ng National Food Authority upang makabili na ang NFA ng palay sa mga magsasaka sa tamang presyo. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Balik puhunan na lang ang nakukuha ng magsasakang si Reynaldo dahil sa bagsak presyong pagbili ng traders sa palay. Kaya laking pasasalamat niya sa aksyon ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pataasin ang kapasidad ng NFA warehouse nang sa gayon ay makabili na ang National Food Authority ng palay sa mga magsasaka sa tamang presyo. Bilang isang magsasaka, talagang ramdam namin yung epekto ng NFA. Kasi kung sa labas kami magbebenta o sa traders, talagang lugi. Ay napakaganda ng programa ng ating gobyerno. Ito na rin ho yung utos ng ating presidente sa hindi lang sa akin at sa lahat ng cabinet members, no, is double time kami lahat at we have 3 years to go. We have to go down and talk to our stakeholders. 70 truck ang binili ng NFA para ngayong taon, habang 130 trucks naman para sa susunod na taon. Nagpapabili pa ang DA ng 500 truck sa tulong ng Food Terminal Incorporated. Kinonsulta naman ang DA ang mga magsasaka kung ano ang dapat maghawak sa mga truck habang hinahantay ang harvest season. Ang ilang magsasaka sa Bulacan, hiniling na sa LGU na lang ipagamit para maggamit ng Irrigators Association. Habang mungkahi naman ang kooperatiba sa San Ildefonso na ipahawak ang mga truck sa aktibong kooperatiba na nag-ooperate sa kadiwa ng Pangulo para sa mas mabilis sa pagsusupply ng 20 pesos na bigas. Ilan pa sa mga pinag-usapan ay ang pagpapabilis sa repacking ng NFA rice at ang pagpapababa ng production cost, kagaya ng paggamit ng organic fertilizer. Tinatrabaho na rin ng DA ang pagpaparami ng drying facilities para sa mga palay. Handa naman ang magsasaka na makipagtulungan sa gobyerno para mas pagandahin ang serbisyo ng sektor agrikultura. Ang amin ding kooperatiba ay naka-apply dun sa RCEP program na RPS2, ito yung Rice Processing Center na pwede naming i-offer sa NFA na ang mga stock nila ay sa amin ipagiling at nang makatipid din sila ng upa at nang makalaban kami sa mga middleman. Ayon sa DA, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa para matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mapataas ang produksyon ng produktong agrikultura. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. para sa food security. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Yan po yung atin pong narinig. Po mga kababayan, nakita po natin na napakaganda po ng programa na ginagawa ng ating gobyerno at nagpapasalamat itong ating mga magsasaka sa napakagandang programa po. At makikita po natin na talagang yung plano ng ating Pangulo ay maayos at napapakinabangan ng mga magsasaka. At alam naman po natin kung gaano kahirap ang magsaka, tapos ay pagkaani ay bibilin lamang ng mga middleman ng mura. Kaya ang nangyayari talagang hindi makaahon ang mga magsasaka, nalulugmok sila. Ang nangyayari, binibili ng mura at pagkatapos ay i-stock ng mga middleman at may bebenta nila ng mahal. Ganun po ang nangyayari. Pero sa programa po ng ating gobyerno ay binibili ng NFA itong ani ng mga magsasaka ng tamang presyo, kaya hindi sila nalulugi at kumikita sila. At pagkatapos ay naipapamahagi pa o naibebenta pa ng gobyerno sa 20 pesos o 30 pesos, napakalaking bagay ng makakabili niya. Kaya yung programa ng ating gobyerno, nasasabi ko pong na napakaganda at napakahusay, kasi nga po hindi
Hindi po katulad ng mga nakaraan na talagang napabayaan po. Ang ginagawa po ng mga nakaraang gobyerno, angkat na lang po ng angkat, hindi nila iniintindi yung kalagayan ng mga magsasaka kung nalugi ba sila o ano ba ang kanilang sitwasyon. Hindi na po nila iniisip yon. Hindi katulad ngayon na talagang prioridad ng ating gobyerno. Kagaya po nitong mga magsasaka po natin na talagang tinutulungan sila para mapaangat yung kanilang ani at pagkatapos ay mabili ng tamang presyo na sila po ay kumikita. Ayan po mga kababayan. At sana po nagustuhan po ninyo at sana po ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting programa. Hanggang dyan po muli at gaya po ng aking sinasabi, sa bawat araw po na dumadaan sa ating buhay, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.